Is it an issue if? Is it an issue if meron tayong anak na 18 years old, kaka 18 years old pa lang, tapos in a relationship with someone na nasa 30 years old? Sa akin, issue yun. Bakit? Kasi ano nangyari? Gusto kong malaman, how did you get there? So, yun muna, I have so many questions eh. Siguro hindi mo na issue siya until I ask questions. Kasi, ano nangyari? Bakit? Saan mo na-meet yun? Sa kayo nagkita? Ano mga pinag-uusapan nyo? Kailan kayo nagkakilala? Because that's a very vital part. Issue sa akin yun kasi grabe yung length ng age gap in a sense na yung level of maturity pa nung anak natin na 18-year-old. For me, it isn't there yet. It's not fully developed yet. Eh, bakit? Sabihin natin, nasa legal age na. Legal na yun Oh, ba't ayaw mo pa? Hindi, kasi that's the answer to the question. Kasi nga, hindi pa fully developed yung tao in terms of making long-term decisions, di ba? And siguro, if someone will rebut against it na, so does it mean to say na mga tao na nasa 18 years old, bawal mag-relationship? No, that's not the point. Hindi. No, I think, kunwari, pag tayo naging magulang tayo, tapos nagkaroon tayo ng anak natin, hindi, no, bakit ko naman i-hinder yung anak natin magkaroon ng boyfriend or girlfriend? Diba? I wouldn't do that. No, but the difference kasi is, dun sa 18 years old to 18 years old na relationship, or approximate dun sa age na yun. Sa age, yeah. As compared to 18 tapos 30 plus na yung ka-relationship, ang difference kasi dun is yung power imbalance. Yung dynamics ng relationship. Okay. Power balance, dynamic. Anong ibig sabihin nun? Hindi, kasi gets mo, kunwari, life experiences. Kunwari, diba? yung 18 nasa school pa. Diba? Tapos 35, tapos na doon. Nag-work na siya. So, yung mga experiences nyo, hindi nakaka-relate? Ganun ba? Not necessarily in terms of Relatability. Hindi relatability ang usapan dito eh. It's more of, kunwari, sabihin natin, eto, mas marami ng experiences to sa buhay, trabaho, pera. Eto, bagito, wala pa. 'Di ba? In terms of decision making, sino lagi ang mas masusunod? Sino ang mas laging magko-call ng shots? Tama. Diba? Ito ba yun? Meron bang lakas ng loob doon na mag-call na lang shots? Laging i-call nito yung leverage niya. Na, sandali, ako ang mas may alam nito. Paano pag sinabi ng iba na, anak naman namin to. O, kanya-kanya na lang. O, ano naman, okay naman ganyan, ganon. Paano pag may mga nagsabi ng Hindi, yun nga. Kasi, syempre, that is a case-to-case basis. Bawat magulang, may mga sarili silang rules. May mga ibang magulang na okay lang na yun sa kanila. Hinahayaan nila. Bahala sila sa buhay nila. Pero kasi ang topic kasi dito, is it an issue sa atin? Kunwari sa atin, pagka nagkaanak tayo. Totoo lang talaga, I wouldn't be comfortable. Kahit na, let's say, legal age, kahit okay naman sa hindi na ako komportable. Kasi una sa lahat, yes, of course, there will be questions sa anak natin, regardless kung babae or lalaki yan. There will be questions. But more than that, ang mas tanong, when we were talking about it offline, ang mas tanong is doon sa 30 plus years old. Ay, well, kahit nga hindi 30 plus eh. Kahit sabihin kong nasa 26, 27, 28, kaya questioning ko na rin eh. Diba? Kasi parang ang lagi kong tatanungin, sandali, wala ka bang mahanap na close sa edad mo? Na nagtatrabaho na rin? O within your circle, sa industry kung saan nag-work, hindi mo wala ka mahanap? Oo, ganun ba ka liit yung circle mo na kahit isa dun sa mga naging kaibigan mo, walang kahit isang na-meet ka na you think that would have sparked a relationship? Tsaka ako kasi kunwari sa anak natin, whether lalaki o babae yung anak natin, ang sasabihin ko, hindi ko kilala yung partner mo pero I think you are gonna be taken advantage of. Bata ka eh. You lack experience, you lack the idea of what relationship is about in the adult stage. And on top of that, it boils down on a lot of emotions. Yes, I agree. Relationships, emotions, doon naman talaga nagsisimula. Pero yung gap kasi of life decisions nyo is
very different. For example, yung nasa 30, 35 or more than years old, eventually, he or she is going to make decisions na na magsisettle na. Settle ng bahay, magkakaanak, thinking about marriage, yung mga ganong life decisions. Whereas, yung anak natin, again, regardless of gender, she or he is going to make decisions that she is not ready for. Pa-explore pa lang yun eh. O, ang 18, mangyayari, pa-explore pa lang yun sa mangyayari buhay. sa kanya is mape-pressure siya. And then, she or he, yung anak natin, is going to say na, hindi, dinecide ko yun sa sarili ko. Pero, you can't tell for sure. You can't say for sure. You're going to be pressured into thinking na, hindi, okay ako mag-settle. On top of that, ang dami mo pang pwedeng life goals na gawin. Diba, hahanapin mo yun eh. You're going to be hindered with experiences na hindi mo na magagawa dahil nga you're in that relationship na push and pull ka whether parang should I like party na ba ako? Kasi yung partner ko parang yung 30-year-old, 35-year-old partner ko parang gusto niya na stay at home siya. Yeah. I mean, ako, Diba? at the end of the day, hindi ko sinisisi yung, kunwari sa anak natin, anak natin yung kaka-18 pa lang o 18. Hindi yun ang sinisisi ko fully. Masisisihin ko yung adult na, yung full-grown, mature adult na, sandali, you're the one in control of all of this. Diba? Yes, both of you are making this decision to be in a relationship, but actually the captain of the ship was you all along. Kumbaga, parang ikaw yung mas mature, the lack of a better term, na to make decisions for yourself and doon sa relationship na magiging parang it's so selfish. To me, it's such a selfish relationship. Because you can't say for sure 100% na hindi mo maihinder yung relationship mo to experience everything life has to offer at that age. Kung meron akong naisip na rebuttal na sasabihin ng 30 years old, sasabihin niya, bakit? Hindi mo naman mapipigilan ng pag-ibig. Yeah. Hindi mo naman mapipigilan kung kanino ka magkakagusto. Okay. Ako, I'd like to disagree to that. Okay. May mga standards ka dapat na sineset for yourself. Kung sabihin natin, di ba, ang laging dahilan nila, 18 years old naman na legal na yan. Ngayon nga napapag-usapan yung pagbaba ng age of criminal liability to 12. Paano kung kunwari? I mean, nire-review siya ngayon, di ba? Na i-lower ang age of criminal liability. What if i-lower din natin yung age of majority? Imbes na 18, 16 na lang. Kasi sa ibang bansa, 16, sa ibang bansa, 15 or 14. Sabihin natin, magmalabis na tayo, 14. Pag binababa natin yung age of majority ng 14, okay lang. Maghahanap ka ng ganong relationship. Kasi legal naman Yun kasi yung laging pumapasok sa isip ko. Yun ang dilema Lagi sasabihin ng tao, legal naman. Okay, legal. But ang tanong, is it moral? Is it ethical? Yun kasi yung hindi kino-consider ng mga tao Siguro yun ang itatanong ko dun sa 30 years old. Kung kunwari sa anak natin, tingin mo tama to? Diba? Kasi alam mo naman yung difference ng buhay ninyo sa buhay mo sa buhay niya Pero, kung kunwari, yung anak natin, kumukontra at tingin niya, tama yung ginagawa niya. Pero sa atin pa rin siya nakatira, sa atin siya umaasa at sa lahat. Kung tingin mong tama yan, at tingin mo, naniniwala ka dyan, kumalas ka na sa bahay. Diba? Parang, try to live independently. And see for yourself what adult living is about. That's true. Para malaman mo talaga kung ano yung dynamics nyo. 'Di ba? Pero does it mean na conditional yung love natin sa anak natin? Hindi, unconditional pa din. Anak mo yun anak natin yun It's just that syempre hindi lang ako personally, hindi ako boto sa ganun. It's not gonna be good for our child. Child pa rin natin siya. Child pa rin ang tawag namin doon. Syempre anak namin yun So yeah, how about you guys? Issue ba yun sa inyo? Let us know in the comments. Pero sa amin,
Issue siya. Issue siya. And ako, as much as possible, I will not allow it. Yeah.